Yan, Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo mga kabunyog, mga kababayan sa ating wall at sa ating Facebook page, Bunyog Pagkakaisa public page at sa ating YouTube channel. Ano? Ayan, ito nga po, talagang dahil dumadagong po ang usapang politika talaga dito sa pagdeklara po ni Sara Duterte ay iba't ibang mga kombinasyon po mga kabunyog, mga kababayan ang nabubuo po sa isip ng maraming mga miron o nagmamasid, no? Mga kombinasyon po ng presidente at vice-presidente na posibleng magtandem po sa 2028. O halimbawa nga, yung si Sara Duterte, talagang tatakbo na yan. Presidente si Sara, no? Tatakbo. Ay sabi ni Robin Padilla, Sara Aimee. O, di ba? Kaya dumi. Ang dumi, o di ba? Sara Aimee. So dumi, Duterte Aimee, no? Meron din yung Sara Padilla. O, ibig sabihin, Duterte Padilla. O, si Robin naman. So maraming mga kombinasyon. Ngayon, sa kabilang panig naman po, talagang umuugong na even po itong mga dilawan, mga kakampings ay sinasabi, marami nagsasabi, ang pinakamalakas na pambato na makakalaban ni Sara Duterte sa kabilang panig ay si walang iba kundi si Leni Robredo. Di ba? Talagang Leni Robredo pa rin po yung sinasabi ng marami na mga dilawan, mga kakampings na malakas na manok sa 2028. At ngayon nga dahil na a-agitate, no, naaahita po yung mga tao, although 2 years pa, 2 taon pa bago ang eleksyon, mabilis lang po ang panahon lalo pag pinag-uusapan natin, presidential election po yan. So ang usually ang sinasabi diyan, the earlier the better, no? Mas maiging mas maaga na naghahanda, mas mainam, no? The earlier the better. So, yan nga yung pula kay Madam Leni Robredo nung nakaraang laban niya nung 2022. Mukhang medyo na late si Leni ng pagdedeklara ng kanyang kandidatura. So, dahil late na yon, so maraming nagsasabi na nakaapekto yon sa kanyang performance sa eleksyon. So, dahil late na nagdeklara. Si Sara naman, napakaaga. Kaya ang sinasabi, kaya nagdeklara si Sara Duterte na maaga talaga, ulas, para talaga makapaghanda. Pangalawa, para malaman daw ni Sara Duterte kung sino yung kanya sa mga congressman, sa mga senador. Lalo po sa Congress, di ba? So, dahil po dyan, yun nga, may balita, talagang nabalita naman na si PBBM, si Pangulong Bongbong Marcos, ay pupunta ng Naga City at magkikita sila ni Leni Robredo. Kaya matindi po Marami na agad mga espekulasyon, di ba? Ramon Patrick Salud, Leni Robredo, no? O sabi ni Ramon Patrick Salud, si Ma'am Mila Bianino, mga nanonood sa atin, Ramon Patrick Salud, salamat sige, mag-comment lang kayo diyan. Okay. So, magkikita si Bongbong, si BBM, tsaka si Leni. Ngayon, ang sinasabi, kumbaga may i-inspeksyonin lang na project si BBM dyan sa Naga City. At dahil nga dyan sa Naga, ang mayor dyan ay si Attorney Leni Robredo, ay natural lamang na si Leni ang kakausapin ni PBBM. Ngayon, siyempre maraming mga espekulasyon na dyan. Kumbaga mga miron, sabihin natin mga naghahaka-haka, nag-iisip na nako, mukhang na yan mukhang papunta na po sa usapang politika yan. Kumbaga, nililigawan ba ni PBBM si Leni na tumakbo? May mga ganun na yan, Pero sinasabi ng Malacanang, hindi pa nila iniisip ang 2028. Kaya lang, siyempre, ang mga tao, dahil nagdeklara na si Sara, kailangan sino nga ba yung mga kalaban ni Sara? Yun yung laging tanong. So, malakas ba yan? Halimbawa, mag-ano po tayo? Kung sakali,
Halimbawa lang, ano, kung sakaling i-endorso ni PBBM si Lenny, malakas ba yan? So, obvious po ang sagot dyan, ha? Lahat ito espekulasyon to. Ha? Ano lamang to, no? Mga hypothesis lang, no? Kasi kahit si Lenny Robredo, hindi pa naman po nagsasabi na siya'y lalaban sa 2028. Actually, yung huling statement ni Lenny, sabi nga niya, magulo ang national. Kayo na lang dyan, dito na lang ako sa Naga. Maglilingkod ako sa Naga City bilang mayor. Kumbaga, yung sa huling statement ni Lenny, wala siyang plano na lumaban sa national po, di ba? Sa local lamang dyan sa Naga City. Yun yung mga huling statement ni Lenny. Pero alam nyo, marami pang pwedeng mangyari. Pwedeng mabago yung desisyon na yan. Di ba? Ed Lagasca, Manuel Llagas nanonood. Ed Lagasca, salamat po. Bert Caliw, mga nanonood sa atin, salamat. So, yun po, Mila Pailoga nanonood at pwede kayo mag-send ng stars dyan. So, kung ang tanong sa atin, kung hypothetically speaking, yun ang magandang term dyan, ano? Hypothetically speaking, kung i-endorso ni PBBM si Lenny Robredo, at si Lenny ay nagdesisyon talagang tumakbo, hypothetically speaking, malakas po ba yan? Yun ang tanong eh. Yan bang puwersa na yan ay sapat para talunin si Sara Duterte? Ako po sa sarili ko pong opinyon, malakas po yan. Napakalakas na puwersa po niyan. Yang pag-endorso ni PBBM kay Lenny Robredo. Hypothetically speaking, kasi ano naman yan, hindi natin pwedeng pangunahan na mangyayari nga yan. Pero kung ang tanong, ano ang kombinasyon po niyan? Di yung bloke po, yung bloke ng botante, ng loyalista, ng mga Marcos loyalist, at yung bloke ng botante ng Kakampings tsaka Dilawan, magsasama po yan eh. At pag nagsama po yan, kung yung mathematically speaking, may 15 million yung pink, sabihin natin may 16 million yung loyalista, so may 31 million na. Diba? Ganon yung rough estimate natin. So, may hakot po talaga yan. Talagang may puwersa yan. At talagang mawiwindang po yung grupo ng mga DDS dyan, sila Sara. Kung mangyayari nga na si PBBM ay i-endorso si Lenny Robredo. Di ba? Ano yon? Ganyan po yung magiging mat dyan. Kasi alam naman natin, yung DDS yan, talagang Sara Duterte iboboto niyan. Pero, sinabi na rin natin, wala namang Marcos loyalist na boboto kay Sara. Wala rin Kakamping at Dilawan na boboto kay Sara. Pa-shoutout po, sabi ni Edwin Natanawan. Oh, di ba? Angel Marjorie Nases, ang aking kaibigan sa Taiwan. Nakapatid ni Aiko. Angel? Ano sa tingin mo, Angel? Alam ko, Sara ka eh. Ako naman, kahit Sara ka, okay lang yan eh. Ako ay respect naman yung mga choice at opinion ng ating mga kaibigan o mga kababayan. 'Di ba? Tayo naglalahad tayo dito ng mga possibilities, no? Yung pagpunta ni BBM sa Naga City, may ano po 'yan eh, may political implication sa optics. Ano po pag sinabi nating optics? Sabi natin yung propaganda value niyan, kahit sabi natin magtatrabaho lang si Marcos para sa isang project diyan, pero yung optics niyan, pag nakita yan ng tao na si BBM ay kausap si Lenny Robredo, nakita sa picture o sa video, napakalaki po ng epekto niyan. Napakalaki ng epekto, di ba? Sa totoo lang eh, kasi kahit po ako, personally, ako ay kumbinsido na sa oposisyon nga, si Lenny Robredo pa rin ang pinakasikat at mayroon talagang numero. Napakarami pa rin po mga Kakampings eh. Buhay na buhay yan. Sabi ni Angel Marjorie Nases, sabi ni Angel, mananalo si Lenny kahit wala yung BBM na yan. Aba, ganun ba? Pwede. Ano rin yan, siyempre alam mo Angel sa politika, ano yan eh, ang mga, politics is addition. Sabi nga, no? Politics is addition. Yang si Sara, may puwersa rin yan. Sa Mindanao, malakas talaga ang mga Duterte sa Mindanao.
Cebu, malakas ang Duterte diyan. So aminin natin 'yon, di ba? So may lakas talaga yung Duterte sa mga certain na mga area ng Pilipinas, Mindanao at yung halimbawa Cebu. No? Yung loyalista, hindi malakas yan sa norte, di ba? Yung Region 1, Region 2, yung mga ka-Ilocanuhan, mga Ilocano, solid north yan eh. Di ba? ang dilawa naman, ang pink, malakas yan, West Visayas, yung Iloilo, Antique, Capiz, yung Bacolod na yan, Negros. Tsaka siyempre yung Bicol region na yan. May puwersa ang dilaw at pink dyan. Ang NCR, everybody's game yan eh. So, yun yung, ganun naman yung rough, natin, rough estimate natin sa spectrum ng botohan. Angel? Ngayon, siyempre, ang politics addition, siyempre, pag automatic yan talaga, alam natin, yung si Sara, hindi talaga iboboto ng loyalista yan. Dahil talagang, may banggaan na po yung si Marcos at ang mga Duterte. Kahit si Amy Marcos pa yung maging katandem ni Sara, dumi. Sabi, Duterte, Amy, dumi. Hindi makukuha ni Amy Marcos ang mga boto ng mga loyalista para maibigay kay Sara. Hindi po eh. Dahil kahit si Amy, itinatakwil ng mga loyalista. O, di ba, Angel? Ano ba sa tingin mo? Jenny Batulan Taginod. Mga kaibigan ko sa Tugigaraw ang mga nanonood, O, ganun yun eh. Ngayon, si Lenny, syempre, may 15 million na si Lenny. Puhunan niya yung kakampings. At yung kakampings nandiyan na yan eh. Madaling buhayin yan. Isang salita lang ni Lenny Robredo yan. Buhay na buhay ang mga kakampings eh, di ba? Yun naman yung naging puhunan talaga ni Madam Lenny dyan. Although, hindi nga nanalo noong 2022. So, si Sara kasi talaga ngayon nagdeklara na. Kaya yung pagpunta ni Marcos diyan sa Naga City, yan ay may implikasyon po yan sa optics, sa propaganda. Tayo naman sa bunyog at sinasabi naman natin lagi kahit ano pa ang politika, ang sinasabi naman natin sa bunyog, ano ba ang para sa taong bayan? Ano ba yung kabutihan ng tao? Kasi kung pag-uusapan lang natin, politiko. Dapat dito sa eleksyon, ang pinag-uusapan, hindi lang kung sino bang malakas, sino bang winnable. Hindi lang po yun. Dapat ano ba yung kabutihan ng tao? Kanino makikinabang ang tao? Masusog po ba ang korupsyon? O babalik lang din tayo sa dating sistema na kurakot? Diba? Hindi naman nawawala ang kurakot Panahon pa ng kopong-kopong. Hanggang ngayon. Diba? Kahit panahon pa ni Quezon, ni Osmeña, o Marcos Sr. hanggang kay hanggang kay Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy, tapos Duterte, Marcos ngayon. Lahat naman may mga korupsyon na naganap. 'Di ba? Ano 'yan? Ang tanong lagi, itong 2028 na election, ano ang para sa taong bayan? 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, yun yung lagi nating isinusulong. Diba? Kata Pagoso, Paterno Gepanayaw, shout out from Bacolod, Subic sa Paterno Gepanayaw. Si Maricel Basco nanonood, no? Good morning po, Sir Kulex, sabi ni Kabunyog Maricel Basco, ba? Morning dyan sa inyo sa Saskatoon, Canada, no? Sa yung shout out ko na rin ang yung brother, si Jeffrey Basco, Kabunyog Maricel Basco ng Canada, no? Edita Reyes, sigurado ka. Emilita Roa Dicen, tama ka po. Diba? Romeo Olmedo, good PM Sir Kulex, mabuhay ang bunyog. Kasi pinag-uusapan na nga natin, tandem sinasabi, sino bang pwedeng makaparehas ni Lenny? Sabi, possible daw, si BBM. Sabi, may mga ganun ako nababasa. Si BBM? Kasi si BBM, presidente. Bawal na siyang tumakbong presidente uli. Kasi dapat ang presidente, ayon sa konstitusyon, isang beses lang siyang mahalal or uupo. So, hindi na siya pwedeng magpresidente. Pero pwede siyang vice president. Possible ba yon? Yes. Legally speaking, pwede si BBM, vice-presidente nila yun Ganon. Sinasabi ko po yung sa legal standpoint Hindi ko sinasabing ini-endorse ko yan. Ang sinasabi ko, possible ba yan? Yes. Lenny, BBM, diba? Lenny Marcos, di ba? So, pwedeng makalaban ni Marcos yung kapatid niya. Kasi kung Amy Marcos, Vice President, di ba? Mga long shot naman yan ng mga probability, no?
long shot. So, sino pwedeng makatandem ni Lenny? O kaya, pwedeng si Lenny ang vice, tapos yung manok nila BBM yung presidente, si Torre. Torre Lenny o kaya Lenny Torre. Si General Nick Torre. Pero sabi ni General Torre, hindi siya interesado. Parang ayaw niya ng politics, no? Kasi diyan bulat-latan talaga diyan. Pag pumasok ka ng politika, bubulat-latin. Kaloob-looban ng yung balon-balunan, kaloob-looban ng yung atay, bubulat-latin yan sa publiko. Hahanapan ka talaga diyan. 'Di ba? So, ano ya talaga yan? Pero Lenny is the woman to beat talaga. Kumbaga, lahat naman siguro mag-a-agree, at least sa grupo po ng mga kakampings, dilawan, even sa progressives, alam natin, si Lenny Robredo ay may bilang. May mga siyempre sinasabi, si Risa Ontiveros, ready and willing. Kaya lang, sabi naman ni Risa Ontiveros, kung ako ang babasbasan, mamanukin ng oposisyon, ay willing siya. Kumbaga si Risa naman can give way anytime. Kung sa tingin ni Risa hindi naman siya ang mamanukin, hindi niya ipipilit ang sarili niya. Pero kung siya ang mamanukin, sabi ni Risa, siya ay handa, siya ay willing. Si Lenny kasi silent pa talaga si Lenny, no? Ganyan talaga ang personality ni Lenny. Hindi agad nagbubulat-lat ng baraha. Sabi ni Ethel Rodrigo, si Lenny pa din ang inaantay namin. Oo. Sabi nga, marami naman talaga kakampings dyan, no? Thank you po siya, shout out, sabi ni Maricel Basco, di ba? Ikaw kayo, Maricel Basco, dyan sa Canada. Malakas Lenny dyan, di ba? Marami pa rin mga kakampings talaga. Pag sinabi mong kakampings talaga, Lenny Robredo yan, di ba? Although, si Senator Risa naman, acceptable din naman sa mga kakampings at dilawan, di ba? Owen Ocelino Abaya, kaibigan natin mula sa Ilocos, I think sa Candon ba kayo? Kasamang Owen Abaya, dyan sa Candon, malakas, sino bang malakas dyan, di ba? E.M. Bilya, nanonood, salamat. Muhammad Yuson, kayo, anong tansyan nyo, di ba? Tingin nyo, i-endorso ba ni BBM si Lenny? Magkakaroon kaya ng pag-uusap ng, kung dati unity team, ngayon ay ano na eh. Ano bang pwedeng itawag dyan? Loyalista tsaka kakampings. Di ba? Loyalista tsaka kakampings, nung mga unang panahon, 1986, talagang yung Marcos, kalaban ng mga Aquino. Never in our dreams na yung Marcos ay aalyado ngayon sa mga dilaw. Di ba? Parang, ganun ang politics, no? Ako, ang lagi ko sinasabi dyan, ano ang para sa tao? Yun naman tayo, no? Sa lahat ng nangyayaring itong sa politika, ano ang para sa tao? Ano ang kabutihan ng tao? Yun po yung sinusulong ng bunyog, eh. Hindi naman pwedeng lang din ito, no? Political pragmatism. Na dahil winnable, okay na yan. Hindi. Dapat kahit yung mga pagsasama-sama, ay meron ding kalakip na prinsipyo. Hindi lang dahil winnability. Hindi. Dapat hindi iniiwanan yung prinsipyo. Hindi iniiwanan yung advokasya na para sa bayan. Hindi lang para makapwesto sa politika. Hindi po ganun, eh. Siyempre, Sara Duterte, tayo naman, out in the open, sabi natin, lalabanan natin si Sara Duterte. Pero hindi naman ibig sabihin no, na tatanggapin na lang natin lahat kung sino man ang lalaban dyan. Siyempre, aanuhin din natin. Titiyakin natin na isusulong natin yung agenda ng mamamayan. Laging ganun tayo, no? Hindi pwedeng pragmatic politics lang. Bagamat gusto nating manalo, gusto natin talunin si Sara, pero mananalo tayong dala ang prinsipyo. Yun po yun, di ba? Yun na sinasabi ng bunyog. Okay yan, pragmatic tayo. Tignan natin ang numero. Dapat scientific ang eleksyon. Hindi inaasa sa hula-hula. Hindi inaasa sa kapalaran o sa tsamba. Kasi nakasalalay ang kinabukasan ng bayan. Di ba? Hindi dapat inaasa sa tsamba-tsamba o hula. Kundi scientific yung laban sa eleksyon. Numero nga ang magpapatunay. Pero sa pragmatismo natin, sabi natin practical, ay hindi iniiwanan ang prinsipyo. Hindi sinasanla ang prinsipyo. Pwede pong mangyari yan. Ano? Lenny pa rin tapat, malakas sa millennials at sa Gen Z. Sabi ni Roger Talavera. Alegria, Manila, Lenny from Lubao. Lakas talaga ni Lenny, no? Ako din, alam nyo, Lenny, ang mga kakampings talagang Lenny yan. Meron din mga Risa Ontiveros. Meron din sa ibang mga kampo, gusto nila, Sunny Trillanes.
Kasi talagang si Sunny Trillanes, siya naman bumabanat kay Duterte ever since the world began, di ba? Trillanes talagang bumabanat diyan, eh, di ba? O syempre, sa part naman ni Marcos, hindi naman pwedeng si Lenny. Sino naman yung, alangan naman, Lenny Kiko Pangilinan o Lenny Bam? Kung aalyado sa Marcos, so, manggagaling sa kampo ni Marcos yung bise. Ganun po yun eh. Ganun lang po yung mga simple formula dyan. Ano? Kung magiging simplistic yung political ano natin, discussion. So, kung Lenny, pwedeng sa kampo ni Marcos ang vice, manggagaling. Torre, pwede bang si Tulfo? Sinasabi si Boy Porma, si Boy Porma, si John Vic Remulla na pumoporma, mukhang gusto rin magpresidente. Pero tingin ko po, mas acceptable si Torre sa mga kakampings, kesa dito kay John Vic Remulla na may mga record din, mga bad record din, di ba? So, ano yan, tingin ko mas acceptable si Nick Torre sa mga kakampings at Dilawan. Kung Lenny Torre, maluwag sa dibdib yan. Pero kung Remulla, I don't think so. Di ba? Ano sa tingin nyo, Sarili kong opinion yon. Ewan ko po sa inyo kung anong pagtingin nyo. Kasi sa akin, tinitimba ko rin, hindi pwedeng mananalo lang o winnable lang, okay na eh. Hindi naman pwedeng winnability. Dapat may prinsipyo. Yun po yung pambalansin natin. Abay, wag iiwanan ang prinsipyo na para sa bayan, di ba? Manuel Llagas, dapat si Lenny po talaga ang pangtapat kay Sara. Dako Garay Calcaben, senador muna dapat si Sentry. Philip Alonsagay, Lenny good record from Tokyo, Japan. Sa February 25, tulungan nyo ang Bunyog. Tayo'y kasama ng iba't ibang mga grupo. Tayo'y magrarally po sa February 25 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution 40th. So, ang Bunyog, magrarally, impeach Sara dyan sa Camp Crame, sa Gate 1 po. Along EDSA, Gate 1. Sa Camp Crame, 12:30 ng hapon. Bago mag-alauna ng hapon, magkita-kita na tayo dyan. Sa February 25. Diba, Odessa Garcia, I think sila Odessa pupunta, no? Edwin Salapares, Sinanggote. Anong sabi mo, Edwin, ano? Diba, Edwin? Ano sa tingin mo, Edwin? Aida Cecilio, kung makakatulong ang Lenny BBM para talunin si Sara Lustayo, di ba? Talagang tingin ko naman maraming kakamping siya Kadilawan nag-o-open sa Marcos. Sa kampo ng Marcos. Ayun naman ang sinasabi, kailangan talagang magkaisa because politics is addition to win or to defeat Sara Duterte. Pero ako nga, kung addition man ng politics, hindi pwedeng puro addition. Na without principle, na ikinokompromiso mo yung kabutihan ng bayan. Hindi naman pwede yon. Dapat laging pragmatic pero principled, di ba? Mahirap yung formula na yan, babalansin mo yan, pero laging dapat yung prinsipyo hindi nawawala, di ba? Pero hindi rin naman tayo napakakitid ng utak natin na napaka-purist tayo, sa purist. Pangit din yung ganung pananaw na napaka-purista mo. To the point na ano yon, matatalo ka pagka gano'n, di ba? Iba kasi talagang eleksyon. Election is numero. Di ba? Roderick Pasuluhan, Paranaque watching. Si Kabunyog Roderick Pasuluhan. Di ba Tagalog ka? Sabi mo Roderick, taga San Martin de Porres. Mabuhay kayo dyan sa San Martin de Porres, Paranaque, no? Roderick Pasuluhan, Kabunyog natin. William Barameda, former PNP Chief General Torre, and for running Vice President, pang bise talaga si Torre, no? Agreeable naman yun. I think I agree, di ba? Ako ay agree na si Torre ay agreeable sa mga kakampings. Tama po, magkaisa ng hindi makaupo yung may sayad, sabi ni Marlita Benta. Alam niyo si Sara sabi nga ni Montolpo, baliw ito O di ba si Sara, ano bang record ni Sara? Nanununtok, nagbabanta ng pagpatay. Nagdidispalko ng pera, hindi naman niya pinapaliwanag. Ano ba ang achievements ni Sara? Tanong natin sa mga DDS, meron ba kayong may papakita na isang achievement ni Sara na pwedeng ipagmalaki? Wala naman, di ba? Ang tagal niyang mayor, hindi naman siya outstanding mayor na gaya ni Vico Soto. So anong achievement ni Sara? Wala. Kung hindi ang magbanta, mambastos, di ba? Sa totoo lang po yun,
O ngayon, kung meron achievement si Sara, sabihin ng mga DDS. O, di ba? Silvia Francisco, watching from Ilocos Norte. Nelson Chu, Coronel, nanonood, no? Entoy Caballero, kabunyog natin dyan sa Naga, no? Si Pading Entoy Caballero, mabuhay po kayo dyan, ha? Sa Camarines Sur, sa Naga. Rod Caspe, Baluyot, Sir Culex, Lenny, walang bayad ng magnanakaw. At salamat po sa nag-send ng stars. Sino ba yung nag-send ng stars sa atin, ano? Si Ma'am Maricel Basco, Ma'am Maricel, salamat. Talagang very generous ka, ha? Sa Ginsin, Depano, Yula, nanonood. Ang Angel Marjorie Nases, Angel, oh. Kuya, feeling ko yung pag-announce ni Sara is para matakot ang mga nasa Senate at Kamara. Tignan mo yan, babaligtad na silang lahat dyan. Possible, pwede yan. Siyempre, sinasabi ni Sara, sino bang akin dyan? Kayo mga congressman. Pag ako ang naging presidente, nanalo, yari kayo, gagantihan ko kayo, di ba? Hindi naman ide-deny ni Sara yan, ganun siya. Possible yun, Angel, na talagang may halong threat yan, di ba? Na ano yan. Pero yun nga, yan ba'y mabuti? Yan ba'y para sa bayan ba yung ganyan? Di ba? Tayo naman, kung may kasalanan, di ba? So, pero possible yun, Angel, na kaya nagdeklara si Sara para malaman niya kung sinong kanya, di ba? Boy Katada, good evening, idol, listening from Dumaguete City. Kaya, di ba? Yan ba sa Dumaguete City, Kabunyog, Boy Katada, sino bang malakas, di ba? Oh, you're welcome po, Sir Kulex, sabi ni Maricel Basco. Salamat sa pa-stars, ha. Kilmer M. Pobre, watching here in Dublin, Ireland. Pobre ba o Pobre? Paano ba yan? Pobre, di ba? Oh, ano kasi, imported yung apelido, no? Michael Arceo Pancho, shout out Idol Kulex, sabi ni Michael Arceo Pancho. Taga-saan kayo, no? Si Sir Marshall Felix Diuswe, nanonood from Pasukin, Ilocos Norte, at dyan sa Lawag, ano? Sir Marshall Felix Diuswe, daming Ilocano rito, na nanonood sa atin. Tsaka taga Tuguegarao, mga kaibigan natin dyan sa Tuguegarao. Bito Bibi nanonood. So, Yunari Judilia, pasensya na po sa mga hindi ko na masasabi, ha. Pero gusto ko sanang Edita Reyes, nanonood sa atin. Gusto ko lahat sana mabasa yung ano nyo. Romeo Olmedo, Sir Culex for Senator. Napaubo. Para mapapaubo ko doon kamiyo, Hindi naman tayo pang senador, Ha? Tayo makapag-vlog lamang ng katotohanan, masaya na tayo. Yung ating Bunyog party list, kung makakapagparehistro pa tayo, lalaban ng Bunyog, di ba? Pero tayo naman talaga ang hangad natin ay baguhin natin ang Pilipinas. Di ba, Camillo? Sir Culex for Senator. Hindi po. Ano yan? Mabigat. Alam niyo ang politika. Ano yan? Hindi yan biro, Hindi po yan biro. Hello po, Sir Culex. Sabi ni Yunari Judilia, di ba? Hindi, sa Pilipinas kasi, hindi sapat yung ganda ng intention mo, Kahit anong ganda ng intention mo, prinsipyo mo, pagkatao mo, maganda, mabuti kang tao. Hindi ano yun, Hindi guarantee na mananalo ka. Talagang hindi guarantee. Napakababa pa po ng level ng politika sa Pilipinas. Napakababa pa po ng level ng kamulatan, kamalayan ng mga botanteng Pilipino pagdating sa pagboto. Talagang lamang pa rin yung sikat, lamang pa rin yung may mga pasiklab, may pera, lalo na po yung pera. Kaya alam nyo, may pag-asa naman ng Pilipinas, pero unti-unti po, babaguhin natin. Di ba? Ganun talaga ang realidad ng politika. No money, no honey. Ganun po yan, ano? Pero dapat talagang baguhin ang politika. Paunti-unti, imulat ang mga kababayan natin. Na dapat yung prinsipyo, yung kabutihan ng tao, yung mabuting programa, doon tumitingin yung botante. Kung yan ba'y mabuting tao, yan ba'y may maganda siyang programa, yan ba'y magaling ang history ng kanyang pagkatao, hindi siya corrupt, wala siyang history ng pang-aabuso, di ba? Dapat ganun ang mga standard, no? Jonathan Sino, Lenny pa rin malakas dito sa amin sa Payatas. Ganun, no? Malakas si Lenny dyan sa Payatas, no? Jonathan Sino, no? Marshall Felix D. Josue, Ilocos Norte here, Culex for Senator, Bunyog all the time, ba? Gusto niyo ako maging senador? Hindi na po. Ako'y makapag-vlog lamang ng katotohanan, masaya na tayo, Sir Marshall, ano? At Bunyog, kung mananalo sa party list, masaya na tayo. Yun na, okay na yun. Tama po, magkaisa. Sabi ni, nabasa ko na pala yun, ano? Randy Baliendo, nanonood. Salamat po. So, yun.
So, hanggang dito na lang ang aking vlog, no? Magkikita si BBM at si Lenny sa Naga City. Maraming pwedeng mangyari. Siyempre, alam natin na hindi naman sinabi ng Malacanang na politika yan. I don't think so. Pero talagang siguro may bibisitahin lang si BBM dyan na proyekto sa Naga City. Haharapin siya ni Lenny Robredo. Pero hindi maiwasan, tingin natin, ewan natin, malamang magkakatanungan yan siguro. Pwedeng sabihin ni BBM kay Lenny, ano ba madam, meron ka bang plano? May plano ka ba? Ano bang ano natin? Kamusta ang lagay, di ba? Si Lenny naman, dapat tingin ko rin, suggestion lang naman po. Dapat kahit paano si Lenny, nag-ano na rin. She has to decide. Kung lalaban talaga siya, sabihin niyang, at least, di ba? Patawag niya ng mga oposisyon. Mag-lead na siya talaga. Kailangan decisive ang leader, no? Kung hindi naman siya lalaban, di sabihin niya ngayon pa lang para makahanap ng mga pambato. Di ba? Ganun po yun. Sa akin naman, tama naman yun. The earlier, the better. Mas maaga, mas mainam nakakapaghanda. Di ba? Dominico Marco Barba Jr. Keep up the good work. Keep up the good work. God bless you po. Salamat, Dominico, no? Neil Paras, Sir Kulex, idol kita. Tama lahat ng mga narrative mo sa mga issue. God bless the Philippines, sabi ni Neil Paras. Salamat po Marmang Lapus Lansangan, watching, nanonood. Marmang Lapus Lansangan. Tagasan po kayo? For Senap, Boss Junbic Remulla for President, malakas dito sa Qatar. Gano'n ba? Malakas ba si Remulla dyan sa Qatar, ha? Oo, ganun talaga. Kanya-kanyang preference ang mga tao, no? Okay, so hanggang dito na lang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Si Amelia Martehan nanonood, ano? Mga kabunyog, mga kabayan, tuloy ang laban at magkita-kita tayo February 25, 12:30 ng hapon o bago mag-alauna ng hapon. Magkita-kita po sa Gate 1 ng Camp Crame along EDSA southbound. Doon po may maikling programa ang bunyog. Pagkatapos mga 1:30 ay magmamarcha ang bunyog papuntang EDSA Shrine para sumama sa mas malaking hanay. No, magmamarcha ang bunyog, no, sa February 25. Magkita-kita po tayo. Bebiano Reno nanonood. Salamat po. So, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.